So ito yung room ng pamangkin ko na minake-over ko, mag-isa ko. At ito yung itsura niya before at ito naman yung itsura niya after. Alam nyo, hindi naman kailangan na gumastos ng bonggang-bongga kung gusto mong i-makeover yung bedroom mo or yung room mo. Actually, pintahan mo lang siya, okay na eh. Kahit nga yung hindi yung buong pader ang pintahan mo, kahit isang part lang ng wall. Pero syempre, mas maganda kung yung buong wall ng bedroom mo pipintahan mo. Pero kung talagang budget eh, pwede naman yung isang part lang ng wall mo, tapos mag-focal point ka lang. Make sure lang na, halimbawa, yung gusto mong furnitures na ilagay sa loob ng room, at least sana uniform sila. Or kung meron kang halimbawa gamit na, halimbawa meron kang nilagay na gamit ng color black or color white, partneran mo lang siya ng ibang mga gamit na mag-jive yung mga kulay nila. Samahan mo halimbawa kung gray yung cabinet mo or yung Durabox mo, pwede kang mag-mix ng white, black, ganun. So i-ano mo lang siya, i-uniform mo lang kahit papano para mas maganda siyang tingin sa mata at as much as possible, mas maganda yung wala ka masyadong nakapatong sa ibabaw para mas mukhang aliwalas. Mas maganda yung medyo nakatago silang, yung mga gamit ba, nakatago, hindi nakalabas. Para hindi rin siya ano sa alikabok. Hindi rin siya prone sa alikabok. So, yun lang. So ito observation ko lang. So kung gusto mong ma-maintain na maaliwalas, malinis yung kwarto mo, iwasan mo lang na naka-expose yung mga gamit mo as much as possible. Sana nakatago yung ibang mga gamit para hindi siya prone sa alikabok. Habang marami kasing gamit na naka-expose, maraming sinisiksikan, di ba, yung mga alikabok. So ito ano ko lang to, observation ko lang. So para maging mas malinis tingnan, mas maaliwalas tingnan, iwasan lang na merong mga nakalabas na mga gamit sa kwarto. Kung gusto mo, ilagay mo lang siya sa storage para hindi masyadong makalat tingnan yung room mo. Sobrang mura lang ng mga binili ko dito pang decorate katulad nito. Ito yung one string na leaves. Wala pa tong 30 pesos. Tapos ang ganda ng pagka-green niya. So sinabit ko lang siya dyan sa wall grid na na rack. Kasi actually gusto ko sana frame yung nakalagay dyan. Kaya lang ito dati hindi naman na nagagamit. Actually pwede mo tong isabit. Ayan oh. Pwede sabitan ng mga halimbawa sa kusina, yung mga kitchen utensils, yung mga kaldero. Pero ang idea ko dyan, yan, lilagyan ko na lang ng ganyan, ng mga pictures. At ito, meron ako nabili sa TikTok. Wala pa itong 200. Ang cute nito. Rechargeable siya, pang indoor, pang outdoor na lamp. Tapos itatap mo siyang ganyan para ma-on and off. Tapos nababago yung kanyang kulay. May daylight, may neutral, may white. Ayan o. Tapos kahit sa anong bote, pwede mo siyang ilagay or sa vase. Ganyan, ipapatong mo lang siya. Tapos ang mura lang niya. O di ba ang cute niya? Tapos ito, lumang bote lang, nilagyan ko ng snake plant. So yung nakalagay sa kanya, tubig lang. So binababad lang siya sa tubig dahil meron naman siyang ugat. So kapag cloudy na yung tubig, saka ko lang siya itatapon. Ayan. Ang ganda diba ng snake plant, pang decorate sa room. Dito sa likod ng pinto, meron akong binili na sleeper hook. So, dinidikit lang siya, self-adhesive. Pero, sinuportahan ko to ng glue para just in case mabigat yung tsinelas na or slipper na ilalagay ko, isasabi ko, hindi siya basta-basta matatanggal. So, yan. Ito, magaang lang yung tsinelas na ninako. Di ba ang cute niya? Pang-organize ng mga slipper. So, nilagay ko siya sa likod ng pinto. Ayan. Ito naman, dito sa likod ng pinto, meron pa akong isang may design na parang, rustic look. Di ba? Parang industrial look. So yan, binilan ko lang siya ng hook, sinabit ko lang yung hanger, pwedeng sabitan ng mga kung ano-ano yung mga accessories ng pamangkin ko, kung ano man yung gusto niyang isabit. Pero marami akong biniling ganito, S-hook sa TikTok. Naman sa kabilang corner ng room, ayan, meron akong hanger na luma. Ayan, ginawa ko siyang ganyan, sabitan ng bag, tapos bumili lang ako ng hook, tapos dinikit ko lang siya. Ayun, meron akong self-adhesive na hook. Parang style lang, di ba? Para kasing ang dating niya is industrial. Dahil itong nabili namin na laundry hanging na rack, industrial siya. Ayan o, GI yung kanyang elbow na tubo. Pero siya, stainless. Pero pwede mo siyang gamitin sa sa indoor, pwede sa outdoor. And then yung mga binili naming hanger, ganito siya kanipis para kapag marami kang ilalagay na damit, kasya siya, di ba? Kasi manipis lang yung ganito niya. Kasi yun yung idea kapag gusto mong marami kang malagay. Kasi ibang hanger, di ba, makakapal yung sabitan. So yan, ganito yung pinili namin. At matibay na to, malambot. So mura lang yung nagastos ko dito sa pag-makeover ng room na to. Kasi yan, ginamit lang namin mga DIY and ito namang yan. Ito yung dati ng aking mister. Siya yung toolbox. So, ayaw niya na daw gagamitin. Yung pamangkin ko, mahilig siya magbasa. So, yung mga maliliit niya na box, nilagay ko dyan. And then, ito yung kanyang coil spring. Luma niyang coil spring sa kotse. So, pinintahan ko lang. Ayan, dinisplay ko na dyan. Ayan. Diba? Simple lang. Tapos, industrial look na. Ganun lang. Pinintahan ko lang yung double deck. Tapos, ayan.
So, nagtimpla ako ng pintura na parang kulay semento siya. Kasi di ba yung mga uso ngayon na industrial na theme or designs, usually ang kulay niya, earth colors, light gray, beige, ganyan. Pero mahal kasi yung mga lime wash paint. So, itry natin using latex paint, mag-DIY tayo kung paano magiging industrial look yung pintura. So, ito yung gagamitin natin, latex paint na halo-halo yan, minix ko lang yan. And then, mag-ready tayo ng sponge at cotton cloth. Yan. O, subukan muna natin sa sponge. Basain ko lang yung sponge. And then, latex paint naman, ano naman yan eh, water-based naman yan eh. So, kahit maano yung kamay mo, madali naman siyang hugasan. So, itong sponge, sansaw lang natin.